Moto, bakit mo nililinis to? Ano yun? Babalik nyo pa ba si Kuya Oliver dito? Hindi na po. Hindi na, very good. Pero namamiss ko lang po kasi siya. Kaya pinupuntahan mo siya. Opo. Para hindi na mamiss, tibagin na lang to. Ay, sayang naman po. Bago lang po itong. Oo. Hindi pa naman po Eh, ano marupok. gagawin dito? Di lalo nyo siyang naalala na nakakulong dyan. Pag mayroon pong pambili po sanang baboy, pag-alaga na lang po sana. Kakargahan mo ng baboy. Pag may pera po sana. Kung Pag may pera. pag nanalo sa waiting. Patay tayo dyan, huwag kang tumaya sa waiting. Hindi tayo. Ayan ka na naman. Gusto mo mag-alaga ng baboy dito? Magkano ba yung baboy? Ay, di ko po alam. Ito na naman eh. Baka ma-misinterpret na naman. Kaya linawin mo sa mga viewers natin. Baka sabihin nila, humihingi ka na naman. Tigilan ko na po yung manghingi sa Panghingi. inyo. Sobra na po kasi yung binigay nyo sa akin. Sabi nila, na makapal na yung mukha ko. Naisip ko rin, sobra na ako, maabuso na ako. Saka naisip ko rin si Kuya ko Oliver, Daddy Frankie. Imbis na siya yung tulungan mo, ako pa yung umaabuso sa'yo. Kahinaan, kakulangan, kahirapan ng buhay. Pero Nanay Ansing, gaya na sinabi ko, huwag kang mag-alala. Hindi porkit tinutulungan ko si Kuya Oliver, ay si Kuya Oliver lang. Hirap ipaliwanag at hindi lahat ng tao mauunawaan ka. Okay. Kaya kung magtitiwala ka sa akin, salamat ako na pasyalan mo yung kapatid mo doon. Really appreciate. Masaya ako kasi isa yun sa mga ingredients, kumbaga, para mas mabilis gumaling ang kapatid mo. Okay. Daddy Frankie, nag-email po ako sa inyo para sa padala ko. $400 po yan. Kay Kuya Oliver po, 5,000 pesos. At kay Ate Ansing po, 10,000 pesos. Para dun sa yero na sinasabi niya. The rest of the money sa inyo na po, pandagdag sa gamutan, etc. Tulong ko na po ito. Ginawa ko po ito dahil alam kong maraming galit kay Ate Ansing. Ganun din po ako. Pero parang naawa ako sa kanya. Dala pa niya yung anak niya. Alam ko, sobra na din siya nang hihingi sa inyo. Kaya ako na lang po ang aako sa kanyang yero para tigilan na niya ang pera ni Kuya Oliver. For someday, kakailangan ni Kuya Oliver pag magaling at naging normal na ang buhay niya. Kaya ito na po ang huli kong tulong kay Ate Ansing para di na mag-isip ng pera, para hindi na mag-isip sa pera ni Kuya Oliver. Yan po ang message ni Ma'am Jenelita Kilding. Sinabi niya. Maraming salamat po, Daddy Frankie, sa mga tumutulong po. Pasensya na po kayo sa akin. Maraming salamat po, Ma'am Jenelita Kalding po, sa walang sawang pagtulong po sa amin. Pasensya na po kayo kung makulit ako. Yung pong bibigay nyo, ibibili ko na po agad ng yero para mapagawa na po yung bubong namin na tumutulo. Salamat po, Ma'am. Maraming salamat po talaga. Na po, di po kayo magsawang tumulong po sa iba, sa mga may sakit na kagaya ng kapatid ko. Maraming salamat po, Madam. At nandiyan kayo na tumutulong sa kagaya namin. Napakamaunawain, inuunawa ka lang. Oo nga. Thank you so much, Ma'am Jenelita Kilding. Napakalawak ng inyong pag-unawa. Yun po yung sinasabi ko na wag nating i-judge yung tao. Wag tayo agad-agad mag-isip. Dahil hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan. At hindi rin po tayo pare-parehas ng kakayahan. Hindi tayo pare-parehas ng antas. Andyan yung nasa baba, andyan yung nasa taas. Pero isa lang masasabi ko, mga kababayan, mga kabarangay,
Magkakaiba man tayo ng pamumuhay, pinag-aralan, magkakaiba man tayo ng trabaho at kinakain, pero pare-parehas po tayong anak at mahal ng Panginoon. Ito po ang misyon ni Daddy Frankie. Hindi po namamahiya or hindi natin i-judge, bad cause kukunin natin sa magandang usapin. Honestly po mga kababayan, nung napanood ko yung upload ng aking mga videographer, editor, kasi sa totoo lang hindi naman po ako marunong dyan, sila po yung nag-e-edit dyan. Medyo talagang hindi ko alam kung saan ko ilulugar din ang sarili ko, pero isa lang masasabi ko, kaya kong pakiusapan, kaya nating idaan sa mabuting usapan. At ito na, kanina lang po madaling araw, nabasa ko ang message ni Ma'am Jenilita Kilding, at ito na yung sinasabi ko na lalo po akong nagiging matatag, malakas, dahil alam ko nandyan kayo nakasuporta sa likuran ko. Kaya hanggat nandyan kayo sumusuporta, patuloy tayong gagawa ng paraan para mas makatulong pa. Diba yan na yung sinabi ko, Nay, na kahit hindi tayo magsalita, alam ng Panginoon, gagawa at gagawa si God ng mga taong instrumento para makatulong. Oo nga. Para matapos na po yung yero na yan. Ngayong araw din na to, bibili tayo ng yero. Dahil yung mga nakaraan may naibigay naman na ako sa'yo, siguro kaya mo nang bumili ng pako, pero bibili tayo ng yero na ayon sa kahilingan ng ating butihing sponsor. Sana, Nay, this coming January 9, masuportahan nyo pa ako sa pagpapadala kay Kuya Oliver. Dahil 2 ospital ang pagdadalhan natin kay Kuya Oliver. Ito yung sinasabi ko na bukod dun sa paggamutan sa psychiatrist niya, sa kanyang mga psychiatrist doctor, and then doon naman sa family doctors namin para tuluyan na siyang makalakad dito sa kanyang paa. Dahil alam ko may mga karagdagan pang ilalagay para tuluyan ng mabago. Opo, Daddy Frankie. Kahit man lang yun, man lang magawa ko sa kapatid ko. Yung pagsama. Sige po. Kahit yun man lang may tulong ko po sa kapatid ko. Kahit hindi ako makatulong sa pinansyal. Yun man lang masamaan siya sa pagpapacheck up niya. Yun man lang magawa ko po. Wala po akong ibang hiling kundi gumaling po yung kapatid ko. Ngayon, Nay, ansing mapapanood ng mga viewers, anong masasabi mo sa mga viewers natin na nagagalit or naiinis? Pwede ka bang magpaliwanag ng side mo para maintindihan nila or mag-sorry? Sige ate, bigyan kita ng chance para mawala na yung galit nila sa'yo. Alam ko naman po na maabuso na ako. Patawarin niyo po ako kung sobrahan po ako. Na-realize ko naman po na mali na po ako. Huwag na po kayong magalit. Pasensya na po kayo. Wala kasi po akong ibang malapitan kung hindi si Daddy Frankie. Pero ayusin ko na po yung sarili ko para po sa kapatid ko. Alam ko naman po na sobrang mali na po ako. Sobra na po yung ginagawa ko sa paghingi ng pera. Pasensya na po kayo. Patawarin niyo po ako. Sobra-sobra na po yung ginagawa ko. Kamalian. Wala naman po kasi ibang malapitan kung hindi si Daddy Frankie. Huwag ka mawala ng pag-asa, ate. Alam ng mga kababayan natin na lahat tayo nagkakamali. Ang pinaka-importante dito, alam natin yung mga mali natin. Yun ang pinakamagandang nangyayari. Magmula po ngayon, ayusin ko na po yung sarili ko. Iwasan ko na pong hingi ng hingi, Daddy Frankie. Yes. Pasensya na po talaga kayo. Hintayin mo na lang yung kusang ibibigay, ha? Huwag kang mag-alala, gaya ng sinabi ko. The more na yung mga iba nating beneficiary na tinutulungan ko mismo, pati pamilya binibigyan din namin. Nagiging masama lang sa paningin ng mga tao, nami-misinterpret nila na parang sa pagpunta mo is parang, pero never ko namang ginawa mga kababayan dahil pina-flash ko rin naman yung total amount ng pera ni Kuya Oliver na hindi pa nababawasan. Dahil ang ginagastos ko doon kay Kuya Oliver is yung kinikita rin natin. Ganon din sa binibigay ko sa kanya at may mga nagbibigay din tayong mga sponsor. Kagaya ni Ma'am Jenilita Kilding.
Kaya sana mga kababayan, mga kabarangay, unawain pa natin si Nanay Ansing. Dahil nga po yung sinasabi ko, hindi po tayo pare-pares at hindi natin alam, hindi nyo rin alam yung kanyang pinagdadaanan. Good things po na nagkausap kami ngayon at siya na mismo ang nagsabi na naisip niya yung mga mali niya. So, ibig sabihin na nababasa mo yung mga Opo. comment. Opo, mga sasakit po yung mga sinasabi nila. Nasasaktan na rin po ako, kaya talaga naman sobra na rin po ako. Anong usapan ninyo mag-asawa? Hindi, titigilan ko na po yung manghingi sa Panghingi. inyo. Sobra na po kasi yung pinigay nyo sa akin. Yes. Nanay Ansing, gaya na sinabi ko, kahit hindi ka maghingi, pag naabala ko kayo, alam mo naman, di ba, yung last na punta namin ni Kuya Oliver, nung sinundo si Kuya Oliver, kasama si Kuya JJ, Opo. sa videos ko, hindi ko isinama na binigyan ng pera. Wala kayong makikita doon nung sinundo, guys. Pero ang totoo niyan, ngayon ko lang din sasabihin para mapatunayan ko rin sa'yo. Diba sabi ni Kuya Oliver noon, mag-aararo siya, babayaran siya ng 300. Pinakiusapan ko siya, si Kuya JJ, pinakiusapan ko siya na sumama sa akin para masundo si Kuya Oliver. Pag uwi dito sa bahay, kung hindi niya naikwento sa'yo, binigyan ko siya ng 5,000 noon. Bawat kuha ko po sa inyo dahil alam kong nakaabala po ako. At the second time, alam ko yung hirap ng buhay ninyo. Mga kababayan, hindi lahat po ay nakukuha na ng camera. Lalong-lalo na pagpagod na po ako. Hindi na po. Turo nyo sa akin yung pagsundo namin kay Kuya Oliver. May nabasa kasi ako sa comment section, Daddy Frankie, baka makalimutan mo yung 300 na sweldo ni ano. Hindi po 300 binigay ko, guys. 5,000 po binigay ko doon. Hindi na po yun nakuha ng camera kasi 2 days kami sa Makati, Manila, bago na ibalik dito, then dumaan pa kami dito. Pagod na talaga kami. Kaya gustuhin pa mang videohan ng mga kasama ko, sabi ko hindi na. Pero nakwento ko lang para ma-realize din ni Nanay Ansing na once na isinama ko po kayo, matik po yan. Magbibigay po ako ng allowance. Kaya sana, Nanay Ansing, magmula ngayon, yung para hindi na magalit sa iyo yung mga viewers natin, mas susuportahan ka nila. Mas mamahalin ka nila. Steady lang tayo, hintayin lang natin yung kusang darating sa atin. Mas napakasarap sa pakiramdam. At sana hindi ka magalit sa akin. Sana ito pa yung simula na mas gaganda yung relation natin bilang magkakaibigan, bilang pamilya. Opo, Daddy Frank. Ganon din sa ating mga sponsor, sa ating mga viewers. May sasabihin ka pa ba sa mga viewers natin? Sa mga viewers po, huwag po kayong magsawang magsubaybay po sa mga fan po ni Daddy Frankie para mas marami pa po siyang matulungan. Manood po kayo ng mga vlog niya para yung mga kababayan po nating nawawala sa isip, matulungan pa po niya kagaya ng kapatid ko. Kasi po dyan sa mga kalsada, ang dami pong ganyang kaso, nakikita ko po. Marami pong ganyang kaso, kaya sabaybayan niyo po lagi si Daddy Frankie para marami pa po siyang matulungan na kagaya ng kapatid ko. Pag may nakita siya sa madaan, matulungan po niya, dalhin po niya sa shelter niya para magkaroon po ng direksyon yung buhay, yung mga nawawala sa katinuan. Kaya suportahan po niyo si Daddy Frankie para makatulong pa po siya sa iba. Okay. Tapos ate, buti naman at nililinis-linis mo to. Bakit mo nililinis to? Ano yun? Babalik nyo pa ba si Kuya Oliver dito? Hindi na po. Hindi na, very good. Pero namimiss ko lang po kasi siya. Kaya pinupuntahan mo siya. Opo. Para hindi na mamiss, tibagin na lang to. Ay,
Sayang naman po, bago lang po itong, Oo. hindi pa naman po Eh, anong marupok. gagawin dito? Di lalo nyo siyang naalala na nakakulong dyan. Pag mayroon pong pambili po sanang baboy, pag-alagaan na lang po sana. Kakargahan mo ng baboy. Pag may pera po sana, kung Pag may pera. pag nanalo sa waiting. Patay tayo dyan, huwag kang tumaya sa waiting. Hindi tayo. Ayan ka na naman. Gusto mo mag-alaga ng baboy dito? Magkano ba yung baboy? Ay, di ko po alam. Gusto mo mag-alagang baboy. Instead na si Kuya Oliver, baboy na lang ikulong mo dito. Opo. Sa bagay, ito para kulungan talaga ng baboy yan. Kaysa, tama nga naman, kaysa masira. Kaysa Guys, tibagin po. kaklaro ko lang po ha, hindi po siya humihingi. Kung magkakapera po siya, mag-aalaga siya ng baboy. Baka ma-misinterpret nyo na naman, Ate Hansing. Minsan po kasi sinusubukan kong tumaya sa waiting, baka Oo. may manalo po. Kaya lang, eto na naman baka ma-misinterpret na naman, kaya linawin mo sa mga viewers natin. Baka sabihin nila, humihingi ka na naman. Hindi po, magtataya na lang po ng waiting. Ay, wag ka na nga tumaya sa waiting. Yung itataya mo sa waiting, ipunin mo. Sigurado yon pag nagdagdagan. Kasi nga, hindi, yung sinabi mo sa akin kasi, sabi ko, liwanagin mo sa viewers natin. Kasi ang ganda-ganda na ng usapan natin. Tapos, sabi mo, kung magkakapera ka sana. Hindi po, pag nagbigay ng pangkabuhayan po yung purpose. Oh. So, di yan po ang gagamitin namin. May inihintay ka rin sa purpose. Pag Kaya nga, liwanagin mo sa mga viewers pag nagbigay natin. po ng pangkabuhayan yung purpose po. baka Sabihin mo na sakali- hindi kay Daddy Frankie ka mo. Hindi po kay Daddy Frankie, sa purpose po. Oo. Pag nagbigay ng pangkabuhayan, livelihood po ba? Oo. Pag nagbigay po ng livelihood, o di mayroon po kaming dyan ng baboy. Pampakulungan. Opo. Kaya gusto mo ng baboy. Mga ilang baboy naman? Ay, dalawa po. Dalawa. Magkakano ba ang baboy? Ay, mahal pa ang baboy. Magkano? Baka 4,000 po, big pa lang. 4,000 biik. Kasi mahal po kasi ang baboy ngayon. Sino shoutout ka ni Ma'am Inday Okray? Ma'am Inday Okuray. Hindi ko naman po kilala yun. Kilala ka niya. Ay, kilala niya Shoutout ako. mo siya. Shoutout po, Inday Okuray. Oo. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong Nasa kalagayan. Japan yan. Ay, nasa Japan po ba? Marami siya alagang baboy doon. Ay, Kumustahin lang ba? sana po maayos yung bagong taon nyo. Oo. Ikaw maayos naman. Maayos naman po. Ayan, ganito lang tayo. Kasi po, yung kakapatid ko, si Kuya ko Oliver, bumubuti na po siya. Oo, kaya masaya. Malaking blessing na po yun, malaking kasiyahan na po sa akin. Mm-mm. Kaya masaya po ako ngayon na bagong taon. Kasi pati yung mga viewers natin, yung last na upload natin, pati yung mga mansanas prutas na pagdiskitahan mo daw. Oo nga po. Hinahanap po kasi kita noon, wala po kayo, nakita ko po yun, dito na lang kung babawi, sabi ko naman. Di okay lang naman, mga pagkain walang problema. No? Opo. Masisira lang naman po yan pag naubos. Kaya kumuha na ako. Pag hindi naubos, hanggang ngayon marami pa rin naman. Totoo naman yun sa prutas, marami doon. Nagsasawa rin yung mga alaga natin doon. Kaya pagdating sa pagkain, okay lang. Kaya sinasabi ko, yun, iwasan na lang natin para hindi ma-misinterpret ng mga viewers natin. Basta please, suportahan nyo ako pag pumunta ako dito para sa gamutan ni Kuya Oliver. Dahil marami pa yan. Pero ang laking improvement kasi unti-unti na rin ni-exercise namin siya pag umaga. Pero pag okay na, pasyal-pasyal ko siya Taba dito. po nga ng kuya ko. Tumataba. Oo, bumalik na naman yung dating katawan niya. Tapos ang bait-bait na niya ngayon. Yung dati pong wild na kuya ko, ngayon ang bait niya. Ikaw na yata ang nagwa-wild eh. Hindi na. Hindi naman po. Okay, very good. Na-misinterpret lang talaga. Ganun lang talaga ang buhay. Opo. No? So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. At sana magiging okay na ang lahat. At sunod na gawin natin, Nay, bili tayong yero ngayon. Bibili ka. Sasamahan po kita. Tayo ang mag-o-order, tapos papadeliver na lang. Papakwenta na natin sa asawa mo kung ilan yung yero. Kung magkano man yung kulang doon sa 10,000, kaya na sinayo, dadagdagan ko. Sige po. Yero lang muna, ha? Opo. Yero lang ang usapan natin, ha? Opo. Kasi may mga binigay din naman akong una, kaya nyo nang gawa ng paraan yung pako.
Basta importante, hindi natutulo yung bahay ninyo. Okay ba yun, guys? Para sa ikatatahimik, maging fair din ang lahat. Kung magkano man ang kulang doon sa 10,000, sasagutin po ng inyong lingkod. Gaya ng sinabi ko, hindi lang po si Kuya Oliver ang tinutulungan natin. Lalo't ginawa ng Panginoon na makilala sila. Cross yung daan namin. Gawa pa rin tayo ng paraan. Hindi lang kay Kuya Oliver. Pero wag po kayong mag-alala, mga kababayan, mga kabarangay. Yung ibinibigay ko po kay Ate Ansing, galing po sa sarili ko, hindi po sa pera ni Kuya Oliver. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa nababawasan yung pera ni Kuya Oliver. Sa Makatwid po, ngayon, ang pera ni Kuya Oliver ay 130,000 pesos na. Kung nasa pagamutan siya, 120, ngayon, nadagdagan ng 5,000, another 5,000, total of 130,000, ay dahil po dyan kay Ma'am Jenilita Kilding. Kaya Ma'am Jenilita Kilding, God bless you more. Sana hindi ka magsawa sa Team Daddy Frankie na sumuporta, hindi lang kay Daddy Frankie, sa lahat ng mga kababayan natin lubos na nangailangan. No? At syempre, shoutout ko rin kay Ma'am Marilyn Chang na nakasuporta sa amin. Maraming salamat sa iyo, Ma'am MC. No? Salamat po sa lahat ng mga kaibigan natin diyan. Peace tayong lahat. Wala pong away dito. Magkakaisa po tayo. Yun ang papakiusap ko po sa inyong lahat, mga kababayan. Gawin lang natin yung good vibes po. Huwag tayo mag-create ng mga kung ano-anong kwento. Huwag tayong magpasama ng tao para lalo tayong i-bless ni Lord. Hindi po, wala pong patutunguhan ang pag-create ng mga kalokohan, paggawa ng hindi maganda, dahil si God, hindi po yan natutulog. Gaya po na sinabi ko kagabi or sinabi ko nakaraan na aayusin ko yung kay Nanay Ansing. At bago mag-umaga, eto may blessing message si Ma'am Jenilita Kilding. So, pwede ka ba? Pumunta tayo ngayon. Saan? Malayo ba bilihan dito? Sa bayan po. Okay. Tapos, i-deliver na lang nila. Opo. Bibilhan na lang kita para sa... Pasensya ka na, no? Hindi sa walang tiwala. Kaso, ito yung kabilin-bilinan ng ating sponsor na kailangan ibili ng Opo. yero. Kaya bili na lang tayo. Bilangin mo na lahat. Huwag yung yero ng kapitbahay, ha? Yero mo lang, ha? Opo. Okay? Sige po. Mga ilan ba? Mga 10 po yun. Kulang yung 10. Kasya na yung 10. O 20 po. 20. Kasya na yung 20. Opo. Wala na akong maririnig na yero sa next na vlog natin. Wala na po. Ha? Sige po, 20. Oh, bibili na tayo. So, paano guys? Paalam muna tayo. O, bibili po kaming yero ngayon. Wait lang. Oh, bibili tayo ng yero. Mangako ka muna na wala na kaming maririnig na yero. Hindi na po ako hihingi sa susunod kasi bibili na po kami ngayon ng yero. Kaya bibili po kami ngayon. Okay. Salamat po sa lahat ng ating mga viewers, mga subscribers. Salamat po. Thank you rin sa lahat ng tagapanood natin sa YouTube channel. Sa ngayon, pinalad po tayo na tayo ay number 1. Maraming salamat po. Congratulations po sa atin lahat. Lahat po ng napapaloob. Wala pong... yung number 1 po yan, mga kababayan, lang po yan eh. Basehan lang po yan ng record. Pero hindi po doon ang kinukundina ang pagtulong. Kahit nasa number 5 ka, number 8 ka, number 10 ka, iisa lang po yan sa mata ng Panginoon. Importante, lahat po ng mga charity vlogger ay nakakatulong sa ating mga kababayan. Di ba? Kumbaga, numero lang po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Pero lahat ng mga charity vlogger na mga kasama ko, binabati ko po kayong lahat. Mabuhay tayong lahat. Gawin pa natin yung best natin. Tara, bago pa umiyak ulit si Nanay Ansing. Ha? Opo. Okay, tara, bili tayo. Guys, okay lang? Sama natin siya doon. Oo. Isakay nyo siya doon sa bagong pick-up natin. Oo naman. Oh. Ha? Tulong sa ka ngayon. Oo. Hindi pa ako naligo eh. Huwag ka nang mag-alala maligo, okay lang yan. 5 araw hindi naligo. Si Kuya Oliver nga, 10 taon, 20 years yun siya hindi pinaliguan. Nahihiya ka 5 araw hindi naligo, okay lang yan. lang po. Isang araw lang po. Ay, isang araw lang. Sabi mo kanina matagal na ako hindi naligo. Ano?
Napansin, tapos parang inaaway mo pa si ano nakaraan. Jessie, tsaka si... No? Pero okay na yun. Enough na. Tara, let's go. Dali natin ito upan. Okay? Abangan nyo mga kababayan. Bibili kami ng yero ngayon. Salamat. Bye-bye tayo. Bye-bye. Salamat po, Ma'am Jenelita Calden. Ayun, very good.